na dumudulog at lumalapit sa inyo. Yes. Pag-aaral ko ng pagpapasalamat. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. R300, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, apparel, grab a towel. But they cheered to the governor, one of the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs, no. We got this, so rest assured. And when I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you.
1, 2, 3. Smile! Isa pa po. Oh. 1, 2, 3. Smile! Ay, sino Ate Ann? Kinuna ko na rin po kayo dito. Ate Ann, Ate Angel! Dave, tawag si Ate Angel. Picture kayo. Mahal yung water ko, baka mahinat, baka madali. Ito na yung coffee, yung coffee. Siguro na kami lang kakain pa kayo. Hindi, ito na. Kakain pa eh. Yung coffee. Ano? Hindi sa atin yan. Kaya ako ng konting tubig tayo. Atin. Konti lang. Ay, wala na to. Ano naman? Oo. Ano na Mainit, ang mainit. diet mo? Ate Chini, ikaw lang po. 1, 2, 3. Kayo naman po, Kuya Lee. Anak, ganyan labas kung ano na ka. Balayibo na ka. Oh, ito, si Chini. Oo. Mabalian. Dave. Oh, naka-vlog tayo. Ay, hindi naka-focus. Anak, ang daya mo pag pinupino. Ayan. 1, Ah. 2, 3, smile! Isa pa po. Ano may aso dito? Mami, ito, ang dami. Maganda yung anong nilagay, mami. Ay! Ay! Ah! May pusa dito. Hindi namin ako yung hini. Aso pa nga. Pusa, anak. Delikado pa yung pagkain natin dito. At na sinusubo ko ayaw mo ah. Pag unhealthy, ako, Yun lang. kumain lang ako ng french fries, hanggang muro. Wala dyan, mahal. Nakapapag mga kayo eh. Discipline, discipline. O si Ate na tag-ipatsura. Wala man. Nakakatawa pala iwan Hindi yung naman ano pagkain eh. natin. Bait-bait ng mukha, umimintin lang. Tama-tama nga pagka sinabi. Hello guys! Birthday ni Ate Chini. Ito siya. Hi! Happy birthday, Ate Chini! Thank you. Thanks magandang arrangement. Mami, anong masasabi mo sa birthday ni Ate Chini? Happy. Happy lonely. Last Interview. birthday ko sa feeling natin eh. Nge? Hindi po kaya, susunod po kayo doon. Oo, pero kasi na years naman eh. Tagal. Tagal. Ulala yan. Mamaya. Kailangan ko to anak ano, no? Baka ano ng ano nang paglubog natin sa pool. Ito lang po muna ako lang eh. Ah, sige na. Ano anak? Tatakot Day. ko to? Bantay sa lakay ka. Akala ko gusto niya ate ng pizza. Guys, so, nag-swimming nga tayo kasi nga ay birthday ng anak ko sa April 1, ng aking accountant, and then flight nila kaso ang flight nila ay 1 din, kaya maaga nating i-celebrate. So, hindi na kami naghanap ng masyadong malayo. Dito na lang sa medyo malapit sa amin. Kahit mas medyo mahal. Kaso guys, medyo nagkaroon ng mga problema. Hindi tayo masyadong nasatisfied dun sa aming pinag-check-inan. Kasi nga ay nung nag-i-inquire pa lang kasi kami nun guys, kaya nagustuhan namin. Akala namin talagang maganda yung serbisyo kasi nung nag-ocular inspection nga kami, syempre namimili kami ng diba, ng gusto sana namin yung location and medyo parang probinsya ang dating. Ang sabi sa amin, hanggang parking lang daw kami. Hindi daw kasi pwedeng ipasilip yung pinaka-area dahil respeto daw sa guest. Kahit daw kung kami daw ang guest, ganun din daw ang gagawin nila. So sabi ko, agad-agad ba mukhang okay dito Talagang sabi ko, maayos yung ginagawa nilang pagsaludar sa mga guests. Sabi ko, may respeto pa. Napagdesisyonan nga namin, nandun kami. So nag-book na ang anak ko. Tapos ngayon guys, yan dami naming dalang pagkain. Hindi na nga agad-agad yun guys na nailatag lahat yung mga pizza, yung mga, basta lahat, basta ang kinain lang namin talaga noon ay yung rice tsaka yung mga ulam. Kasi nag-boodle fight kami. Ngayon,
Di syempre, excited mag-swimming. So, nag-swimming, okay naman yung pool. Kaya lang guys, nung pagpasok namin doon, pagpasok pa lang namin, eto na, bumalik na kami. Pagpasok pa lang namin, yun pala ay one of the owner noon, yung babae. Ang dami niyang kaartihan, nag-inspection pa siya, tapos ang daming rules. Di syempre, may dala kaming mga mic, kasi nga gusto namin mag-enjoy, celebration nga, di ba guys? Diyos ko, bawal na daw mag-ingay, night swimming nga, baka daw makabulaw, ganyan. So hanggang 10 o'clock lang daw, 8 kami nag-check-in, tapos ang sisti pa, napakadamot sa oras, hindi ka pwedeng tumawad ng 1 oras na maaga ka, hindi pwede, tapos mag-extend kami, hindi rin pwede, kasi meron daw kasunod na nakabook. Nabooking namin, kasi ganito guys, yun na nga, ang tagal, gutom na yung panganay ko. Hindi pa kami mapapasok kasi ang dami pa niyang interview, ang dami niya mga bilin, ang dami lahat-lahat, nag-inspection pa siya. Di ngayon guys, akala namin okay. Tapos kain na kami. Ang dami niyang rules pati yung dapat daw hindi kami makaabala sa mga kapitbahay, ganyan. Di ngayon, samantalang akapado namin yung isang 3 pool dun ano nga yun guys 9,000 yon. Ngayon, ibinigay niya sa amin ng 8 kasi nga 9 lang kami. Yung mga guest pala nila doon, bultuhan, nasa 29 person. Kami 9 nga lang, halos wala pa sa kalahati. So, ginawa niyang 8. And then ngayon, yung 8,000 na yun guys, ano lang yun guys, bali pumatak lang ng 10 hours yun ha. Tapos pag magsasucceeding kami, every hour 500 daw. So ang bala ko sana ganun nga. Kaso eto na nga ang kwento guys. Di syempre, pagkakain namin, pinag-swimming ko na sila. Tapos ako naman ay nagligpit kami, tsaka yung girlfriend ni Dave, ng anak ko. Tapos ngayon, inayos ko lahat, pati mga basura, kasi gusto ko maayos talaga, pati mga pagkain. Pagkakain namin ng boodle fight, inilipat namin sa kabilang table, nag-decorate ulit yung si Thea, yung girlfriend ng anak ko, nag-decorate ulit siya, tapos inilabas na namin yung mga pansit palabok, yung mga pizza pie, yung mga sweet, yung mga barbecue, basta yung mga lumpia, inayos namin, tsaka yung natirang boodle fight. Ngayon sa pagod, syempre hindi na nakakain uli. Nagsitulog. Naku guys, nung pagdating ng alas 5, di syempre alas 7 kasi check out namin ang aga, di ba? Hindi ka pwedeng lumampas. Nagutom na, sabi ko, sige, kain na tayo. Ako unang bumaba, guys. Naku, Diyos ko, guys, akalain mo, pagbaba ko, para kaming, lahat ng pagkain namin nakataob, nasa sahig. Nung gabi pa lang, nung kumakain kami, ang dami ng aso. Ang daming aso, 3 aso, 3 pusa. Tapos yung door nila, parang kurtina na gano'n, yung walang release yung ilalim, alam niyo yun guys, parang nakahang lang na gano'n, na talagang makakalabas-pasok ang aso, gaganunin lang. Ang daming aso. Tapos nagsabog pati mga basura guys. So, syempre, gutom na gutom ako, yung pagkain namin, medyo mahal yun, di ba? Magrereklamo talaga kahit na sino. Alam niyo ba guys, nung tumawag kami, hindi nagpakita yung babae. Nalaman namin na siya pala yung isa sa may-ari. Tapos alam niyo ang sagot, sorry po, inireklamo naman talaga namin yan sa mga kapitbahay. Imaginein mo yun guys. Nung pagpasok namin, ang daming niyang rules na akala mo talagang pang 5-star yung kanilang area. Tapos hindi man lang sinabi sa amin na marami palang aso talaga na nagkalat doon. Nung gabi pa lang meron na, pero nasa labas lang. May pintuan nga yun. Kaya lang, nung isinara na namin lahat, nakakapasok din pala talaga ang aso. Kasi lahat ng pintuan gumagalaw ang ilalim, parang swing So, hindi na ako nag-review, dinaan ko na lang dito sa sa aking vlog. Tapos, yung palang pool, hindi na pala nila lilinisin yun. Yung susunod na guest sa amin, yun na rin pala gagamit nun. Di ibig sabihin kami rin, ganun pala yun. Tapos, imbis na di ba, yung puntahan kami, ganun, tingnan yung kalagayan, kasi talagang
yung mga, na-shock din yung mga crew, nakalagay pa nga dun pag alis daw namin kung gaano kaayos yun, dapat ganun din. Sa galit ko talaga guys, sabi ko, bakit kami maglilinis niyan? Kagabi bago ako natulog, inayos ko yan, pati mga basurahan sa labas, pagising namin talagang, naku, grabe guys, ang kalat. Pati yung loob ng, ano yung tawag doon sa loob nila na? Hall, ano? Function area. Oo, function area, nagkalat lahat ng pagkain namin doon, taob-taob, lahat ng pagkain, sayang talaga. Hindi namin nakain, inano lang ng mga hayop. So, iyon, kaya doon sa mga nakakaalam sa resort na yan, hindi naman sa sinisiraan ko, pero ang punto ko dito, para at least hindi na kayo maka-experience ng kagaya namin. Ano nga name nun na? Lagay na lang natin. Re-research ko ulit. Para dun sa iba na naghahanap, siyempre, nasira talaga yung okasyon namin noon kasi yun na yung huling makakasama ko yung accountant ko na kahit na hectic na kami sa schedule ay talagang isiningit namin yon na magkasama-sama kami, nag-leave pa yung mga ibang anak ko, tapos yun na nga yung kumbaga ang mahal nga, di ba? Parang pumatak lang ng 10 hours tapos 8,000. Ang init pa ng kwarto. Akala namin, kasi sabi nga niya, air condition daw. What if kung marami kami, yun nga lang na siyam lang kami, ang daming bed. Ang init. Talagang mga anak ko, nakita ko nakalislis. Si Dave nakalislis na sa sobrang init. Kasi minsan sa mga nagninegosyo, okay lang kung mahal. Pero yung serbisyo natin, tatapatan naman natin. Hindi yung mahal na nga, tapos ganun pa. At saka talagang hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari guys. Kasi yung babae, talagang English speaking pa siya. Kala mo talagang, talagang napaka-worst nung nangyari sa amin. Ikaw ba naman magigising kapag baba mo, lahat ng pagkain nyo sa mesa nakabaliktad sa sahig. Nako yung dog food. Pati dog food ng aso, nawala. Tapos, yun nga, hindi na nagpakita sa amin yung may-ari. Tapos nung gabi pa lang, kumakain kami, nakabudal fight kami, di ba? Ang daming lumilipad na guys, yung parang ipis. Ang daming kuliglig na lumilipad. So, nakaka-disappoint na nga, di ba? Ang ibig ko bang sabihin, alam nila yon kasi hindi lang naman pala kami ang nagrereklamong guest. Kasi sabi niya nga, nagsorry lang. Inirereklamo naman daw talaga nila yung mga aso na yun sa kapitbahay, di ba? Ang mahal-mahal ng renta sa'yo, pabakuran mo. Kasi talaga makakada ng aso-aso yan eh. At saka huwag kang mag-inasta na first 5-star yung area mo kung ganun pala. Wala talaga, nung pagpasok namin, ang dami niyang gutom na kami. Siguro mga 30 minutes na pa kaming yung mga bawal, mga rules lahat. Tapos eto na, alam mo, ang inasikaso agad, hindi man lang yung kung ano ba yung nangyari sa amin. Nakita naman ng mga utility niya, talaga nagsabog doon, hindi ko talaga niligpit, may CCTV naman sila. Ay, nag-inspection agad sa taas. Akala mo kung ano mawawala doon sa higaan, unan lang naman at kama ang nandun. Anong mawawala doon, di ba? Ang sa akin kasi kung ako ang may-ari, abay, a-attendan ko agad yung aking mga guests. Aalamin ko kung ano at kung sakasakali man talagang nagutuman sila dahil nagkaganong kay aso ko man yan kay hindi, bibigyan ko sila ng free meal. Di ba guys? Kahit hindi ko nabayaran yun. Bali ba, ang laki ng aming pansit palabok guys na special, malalaking pizza, may yung aming mga pambudal fight na mga donut, talaga namang nagsabog lahat. Hindi mo naman pakikinabangan, pati mga tilapia, kaya yung ganon, di ba guys? Tapos sabi niya, may kasunod daw kaming guest. Asa na kasunod naming guest? Wala. Yung pala talagang ayaw lang nila na ganon sila kaano. Kaya mamaya, nakalimutan ko kasing resort na yun eh. Hindi na ako magre-review. Kasi ayoko rin naman na masira yung negosyo nila. Pero, syempre guys, masama loob ko, di ba? Kasi nasira niya yung mahalagang okasyon na yun sa buhay namin. So, ang sa akin, mabalaan kayo na kung balak nyo man, ay iwasan nyo po talaga yung lugar na yun kung
ayaw nyo pong matulad sa experience namin. So hanggang dyan na lang guys, till the next video. Bye!